Hello, good morning sa inyong lahat. I'm excited to show you this property. This lot na ipipresent ko sa inyo is located in Tanza, Cavite. And ang purpose po nito is for residential commercial use. Or kung gusto nyong gawing industrial, pwede rin siguro kasi along the highway kasi ito eh. But kayo na mag-convert ha. Ang title nito is residential. If you're gonna use it for commercial or industrial purpose, kayo na po mag-change ng classification niya. Oh, dun sa any government agency involved. Alright. But ideal to pang commercial talaga siya. So, ipakita ko muna sa inyo shortly ang video and then from then on, mag-share tayo ng details nito. Okay? Play natin. Play. Yan, play natin ha. O drone shot pala 'to, wala pala 'tong audio. Okay. So, i-share ko sa inyo, this subdivision is Arden Botanical Estate, which is a Mega World subdivision. And then, tumira ako sa subdivision na ito. This is First Park subdivision located in Tanza, Cavite. Itong mahabang kalsada na ito is Governor's Drive yan. Mahaba yung Governor's Drive na yan. Galing pa yan ng, hindi ko sure kung galing Carmona ito. Pero pag lumiko ka ng Dasmariñas, halimbawa galing kang Metro Manila, dadaan kang Aguinaldo Highway, ang liko mo sa Dasmariñas para sa Governor's Drive hanggang Naikto. Okay. Pause natin. Yan, pause. Itong kalsada na ito Governor's Drive to, right? Itong kalsada na ito, guys, ito po yung entrance ng Arden Botanical Estate. But as you can see sa video, hindi pa kasi siya tapos eh. Hindi pa tapos yung subdivision kasi ongoing development pa po yan. I'm not sure if, I'm pretty sure na within 5 years from now turnover na yan, but hindi ko lang sure kung exactly 5 years or less than 5 years ang development nito. But this is ongoing na. Makikita nyo naman, i-play ko naman. Okay? So, ang lote na binibenta natin ay itong lote na ito. Ito oh. So, this area, itong area na to is a commercial area ng Arden. Ang Arden by Mega World is a high-end subdivision. Alam mo ba na ang presyo ng lote sa pagkakaalam ko dito ay around 50,000 per square meter? At ang mura ng binibenta ko is nasa around 37,000. I'm sorry, ang binibenta ko is nasa 3,700 per square meter lang. So, ilang percent na difference yan? 3,700 versus 50,000. Diba? Ang laki ng difference para sa mga investors. Grab nyo na to. Ang laki nito eh, 2.4 hectares. Play muna natin yung video ha. And then, share natin more. Okay, ito yung property natin, no? Mula sa kahoy na to, kasi ito, part pa ng Arden to eh. Ito yung pangalan. May nakalagay dito, Arden Botanical Estate. Punta tayo mamaya sa Google, Google map para makita nyo yung street view niya. Kasi hindi masyadong makita sa sa drone. Okay. So, ito, may pangalan nakalagay dito, Arden Botanical Estate, and then, part pa to siya ng commercial, and then, ang start ng property natin dito, ito, papunta rito. So, dito na side, kahilera ng Arden, part yan ng lote natin, and then sa tapat din, part din ng lote natin. It is composed of 10 lots. 10 lots to ha, divided na to, bawat lote mayroong titulo. This is a total of 2.4 hectares. And, play natin, para makita nyo pa. Left and right ha, so, balikan nga natin ng konti. Ito, left and right, di ba? Sa side na ito, part 2 ng lote na binibenta natin, sa side na to, ay binibenta din. So, ibig sabihin, commercial area to, Mega World, na commercial area, can you imagine anong potential nyo na yung inyong lote ay katabi ng isang commercial ng Mega World? Can you imagine that? Ngayon, hindi nyo pa nakikita eh. Kasi ongoing development pa. But, pag once na maglagay na ng commercial dito, buildings, ang Mega World, talagang masasabi nyo, oh my God, bakit hindi ko kinontak si Jana nung nagbibenta pa siya?
ng tag 37 per square meter lang na katabi ng subdivision ng Mega World kasi 10 lote yan, no? Paglagay ka dito ng gasoline station, car shop, Jollibee, McDonald's, kung ano-anong commercial, pwede mong ibenta per lote. And then, pwede mo namang gamitin, paupahan. Pwede mong gamitin din personally. So, play muna natin para ma-appreciate nyo. Iyon. Okay. So, this side, nakikita, tingnan nyo yung pointer ng mouse ko This side and this side are all commercial area ng Mega World. I-develop pa yan kasi nga pre-selling condition pa ito eh. You can check in Facebook magkano ang presyo ng Arden but mahal talaga dyan. Nagtanong ako sa page nila before. Ang price ng lote is 47K per square meter but that was 2024 na nagtanong ako. 2026 na ngayon so I'm sure nag 50K na yan. Magkano ang presyo ng residential, magkano ang presyo ng commercial at ang lote natin is commercial talaga ang use. Pero ang papel niyan is residential Kung gagamitin nyo for commercial purpose, i-convert nyo na lang. Mayroon namang pwede namang mag-process ng conversion. Okay? So, itong mahabang kalsada na to, punta na nga tayo sa Google Map para mas makita nyo. Target ko dito investors, ang price ng lote natin, this is 2.4 hectares. Ang price niya is 85 million. Arden Botanical Estate. Arden Botanical Estate, Governors Drive. Okay. Ito yung subdivision na ito, First Park Tansa. Tumira ako dyan for, ilang years ba ako tumira dyan? Tumira ako dyan before. And then, ito yung kalsada na nakikita nyo. So, First Park Tansa to, may nakalagay pala dito, Cathay Farm, Meralco Substation. So, dito tayo banda. Okay. Street view natin. Ito yung Arden Botanical Estate na gate. Ang address nito ay Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. Hindi mo pa ma-appreciate ito yung nakikita mo sa drone, no? Sa unahan to eh. May nga i-play nga natin. Itong portion na to, dito yun banda Dito siya banda. Ngayon, ang hanapin natin, itong banda na to para mapakita ko sa inyo kasi ito yung nakikita nyo pag dumaan kayo sa kalsadang ito eh. Okay, so wala ka pang ma-appreciate talaga dyan. Wala pang building kasi dahil nga pre-selling status pa siya. Ito yung highway. Punta tayo sa unahan para makita nyo yung kalsada na sinasabi ko. Okay. Ito yung sinasabi ko na may markang Arden Botanical Estate. Ito yun, no? I-back nga natin ng konti. Okay, play. Play. Ito yun, no? Wait lang. Itong portion na ito, ng may pointer ako ng mouse, ito yung pangalan na yon, Arden Botanical Estate, at ito na yung kalsada. So, pag nagpunta kayo, dumaan kayo sa kalsadang ito, hindi nyo masyadong ma-appreciate kasi hindi nyo makita anong nasa loob eh. Ito lang nakikita nyo eh, yan lang. So, baka sabihin nyo, ay, pangit kasi wala. Parang pangit siya kasi pre-selling development siya. But since this is a commercial area, mga kaibigan, itong area na to, just imagine anong ilalagay ng Mega World dyan. Hindi kasi ako nagbenta ng Arden eh. Kaya hindi ko sure kung itong lote ba ito ay for lease ba ito ng Mega World or binenta ba nila ito. Pero whoever owns this lot, kung halimbawa Mega World ang pinapalis lang nila ito, for sure lalagyan nila ng something yan. Baka restaurant. And then this area also, ito yun, no? Ito, 'di ba? Pag dumaan ka sa kalsadang to, hindi mo masyadong ma-appreciate. Kaya, nagbayad po ako, gumastos ako para magpalipad ng drone dito. Para mapakita ko sa inyo ano ang advantage na makukuha nyo pag binili itong lote na hawak ko.
So, ang binibenta ko itong lote nito, mula sa kayo na ito papunta rito, dito na side at sa tapat din. Okay? Play natin. Banda na tayo dito. Iusog natin. Wait Ang gamit ko kasi na computer ay Mac. Hindi ako masyadong familiar pa sa Mac. I'm a new Mac user kaya pagpasensyahan nyo na ako. Na medyo mabagal yung operation ko sa laptop ko. Okay. So, ito yung highway. Lagay natin dito yung mukha ko. Ito yung highway. Yan. And then paloob, ang haba pa pala niyan kasi ang haba po ng lote ng Arden Botanical Estate. Ilang ektarya po itong lote na ito and nandun ang development sa likod. Yun ang napapansin ko pag mga few hectares pag many hectares yung isang estate or isang subdivision, usually talaga nag-i-start silang ibenta yung likod or i-develop yung likod. Yun ang binibenta nila na mura, pre-selling price. And then, as time goes by, palapit sila ng palapit sa gate dahil mas premium yung location banda rito sa palapit sa gate, pamahal din ang price. Ano talaga yan? Sure talaga yan na ganun ang ginagawa ng mga developer kasi marami na akong mga subdivision na hinawakan also in a span of my career. Lagi talagang likod yung una nilang dinidevelop. But though nasa likod yan, hindi naman konti lang yung amenities na ino-offer ng Mega World sa inyo. So, let me just show you. I'll play the video again. So, ang haba, di ba? Ang alam ko kasi, I saw a video in YouTube na itong party na ito, at saka dito, commercial to Commercial ng Arden. Yan. So, Arden Botanical Estate, since botanical siya, expect mo na ang development nito ay maraming mga tanim para sigurong garden kasi botanical estate and high-end na subdivision to Ang mga bahay po sa subdivision na ito ay above 10M. Ang mga bahay dito baka nga aabot ng more than 20 Yan, tingnan natin, palapit nga tayo dito. Yan Yan, dine-develop na yung subdivision. Yan may mga bahay na nakikita nyo ba? Yan yung sa loob niya na kapag nandiyan sa highway lang kayo, ito lang makita nyo, hindi nyo makita yung sa loob. Kaya baka isipin nyo na, ay, ano lang yung mga na yan. Okay. So, balikan natin yung ating binibentang lote kasi ang binibenta nating lote ay tabi ng Arden. Okay. Ang binibenta nating lote, nag-start siya dito sa may kahoy na to. Kasi 'di ba Arden 'yan. Nandito syempre yung kanilang bakod. Hindi pa nila binakuran But mula dito sa kahoy na to, papunta rito, sa kabila naman, papunta dyan, yan yung part ng binibenta natin. 2.4 hectares siya. Ang isang hektarya po ay 10,000 square meters. And then dahil 2.4 hectares siya, nasa 24,000 square meters siya, it's divided into 10 lots. At lahat ng 10 lote na yon may tigi-isang titulo po yon. Ang isang issue lang, ang benta natin ay 85 million. Lahat-lahat na yon. Pero yung bayad pag-transfer ng title charge po sa inyo. Ang reason, bakit natin siya binibenta ng mura ay meron siyang occupant. Yan Meron siyang occupant and last na pakipag-usap ko sa seller ay meron na po silang court order para sa pagpapaalis ng mga occupant na ito. Pero may process kasi pag magpaalis ka ng occupant which involve the government. So, sa last na meeting, sabi sa akin ng seller, sa last na pakikipag-usap nila ay may taga-urban poor na daw po silang kasama para isettle yung yun yung isang problem dito Kaya kung kayo po ang buyer dito, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa na asahan nyo na hindi nyo siya agad mabibuild. Kasi
ipaprocess pa yung pag-transfer dito, pero ang titulo nakapangalan na sa seller natin. Wala tayong problema sa titulo. Ang problema natin pagpapaalis lang dito ano. So, mayroon na tayong court order at saka kung interesado kayo dito, imi-meeting kita sa seller kasi hindi po ako nagse-send ng kopya ng titulo via chat. No, hindi ako nagsisend but sasabihin ko na sa inyo na lahat ng 10 lote ay nakapangalan po sa seller dahil nakita ko na yung titulo nito. Okay? Ang problem lang natin, ito lang sila. So, mag-isip na kayo anong klaseng negosyo yung ilalagay nyo dito. Kasi ang presyo niya, magkano ba yan? Compute nga natin, 85 million. May calculator ako Compute natin, baka naman mali ako kasi baka naman hindi 37, baka mas mura. So, 85 million, okay, divided by 24,000. Ano ba yung 24,000 dyan? Yun po yung 2.4 hectares kasi 1 hectare is 10,000 square meters eh. Oh, so ang lalabas na price niya 3,541. Saan ka naman bibili ng commercial in this area na 3,500 plus lang yung presyo per square meter titulado. May alam akong nagbibenta sa area na ito na ang sukat yata ay mga mas maliit, 1,000 square meter yata, hawak siya ng isang kilala kong agent. So, direct yun sa seller. So, binamarket ko rin yun, ang presyo ay 20,000. So, inform ko kayo na in this area, itong Governor's Drive na ito, pag bumili kayo sa owner, ang usual na price niya ay 20,000 per square meter. Ang usual na price niya. Itong sa akin, mura kasi meron siyang issue. But kung kayo ay willing to wait naman, hindi kayo agad-agad magpatayo ng inyong business. Anyway, pre-selling pa naman yung Pre-selling pa naman to eh. Yan Pre-selling pa naman siya, 'di ba? Hindi pa siya turnover. So mayroon pa tayong time na makipag-coordinate dun sa seller para mapaalis to lahat. Yung hindi ko alam ang process nito eh, but mayroon tayong makokontak na legal team that will help you explain kung anong gagawin po dito dahil hindi ko rin kayang i-explain to. Yung legal team na lang yung mag-explain kasi may legal team naman yung ating seller na humawak nga nito, itong property na ito. Okay? So, play natin ulit yung ating drone video Lipat nga natin to dito para ma-forward natin. So, yan na yung mga bahay sa Arden. Ang mga bahay sa Arden talaga above 10 million po yung price niyan. No? At ang mga lote dyan, medyo high-end kasi ang Arden This is by Mega World. Yan ang development to. So, dahil hindi naman ako nagbenta ng Arden, hindi ko alam kailan ang turnover nito, but I think it is safe to say within 5 years talagang develop na to at may mga nakatira na dito, right? Ano sa tingin nyo? Tama ba ako? Can you also foresee it na within 5 years ay may mga nakatira na dito? Kasi yung mga bahay, may swimming pool na nga Yung mga bahay, di ba? Yan tingnan natin dito banda. Yan may na nga Sa Arden pa rin to Yan may swimming pool na nga sila And then, bahay na to. Bahay ba to? Or hindi ko kasi alam hindi ako nagbebenta dito But yan yung ongoing development ng Arden ngayon. Very nice, right? Ang laki nito talaga. No? Ngayon, since minomarket ko itong lote natin for investors, and balikan natin yun. Balikan natin yung ating bahay. Saan ba yun? Yan. Okay. So, since minomarket ko itong property natin sa mga investors, nakita nyo naman kung gaano kalaki ang Arden Botanical Estate, right? Can you imagine kung nag-business kayo dito, ilang household, ilang tao yung
magiging patron nyo or yung magiging suki ninyo sa inyong business. For example, naglagay kayo ng, asan na ba yung lote ko na binibenta? Ay, hindi akin to ha, broker lang ako dito ha. Asan na ba yun? Oh, ito. Sandali. I-play natin ng konti. Saan na ba yun? Oh, ito. Ito yung lote natin, right? Iakyat natin to dito. Pasensya na, move ko yung mukha ko ha. Para maano ko sa inyo yung ating lote. Saan ba natin ilalagay yung mukha ko? Dito na lang. Back natin ng konti. Yan. Yan. Dito na lang ang mukha ko. Dito na lang. Sa gilid. Okay. So, ito yung ating property right ito. Ito yung property natin. 2.4 hectares siya. Katabi niya yung Arden. Can you imagine? Halimbawa, naglagay kayo dito ng business, car shop. Can you imagine ilang kotse yung magpapaservice sa inyo everyday? Kung gasolinahan, ilang kotse ang gas sa inyo? Kasi 10 lote nga yan eh. Dito sa along the highway na ito, hindi lang isang lote to. Yung nandito. I-check ko kung ilang lote yung along the road. But kung halimbawa, ikaw na buyer, ikaw lang ang bumili, 10 lots yan, di ba? Halimbawa, na ayos mo na after na pakikipagtulungan mo sa seller, na ayos mo na napaalis mo na yung mga nakatira dito, napaalis mo na, halimbawa, ibenta mo rin yung, ngayon kasi pre-selling pa yung Arden, ang bentahan ng resale dyan is 20,000 per square meter, right? But just in case, ibenta mo rin ng 20,000. Example, mayroon tayong lote dito na 2,000. Ang alam ko, mayroon 2,000 square meters eh. So, 2,000 square meters times 20,000. Yan yung presyohan ng resale ngayon eh. Along this road. Nasa 20 to 30,000. Pero, pagpalagay na lang natin na 20,000. Doon tayo sa minimum. Times 2,000. So, ang masisell mo yung isang lote at 40 million, 2,000 square meters na yun. Ilang square meters ba ang gasoline station? May alam po sa gasoline station, ilang square meters ba yung kailangan mong lote para maglagay ng gasoline station? 2,000 square meter? 40 million. Are you open to spend 40 million to get a 2,000 square meters na lote dito banda, katabi ng Arden? Tingin ko, pwede, no? Hindi kasi ako, wala akong kilala na may gasoline station eh. So, 40 million, no? Lote pa lang yon. Ang transfer fees, babayad mo pa. Ngayon, regarding naman sa gasoline station yon, kasi sigurado ako sa laki ng Arden eh. Itong Arden, no? Laki-laki ng Arden, no? Asan na ba yung Arden? Yan, no? Laki ng Arden, no? Yan, no? Can you imagine that? Ang laki ng Arden? Ilang ektarya yan? Ilang bahay itatayo nila dyan? So ngayon, how about gasoline station yun? How about car shop? Nagre-repair ng mga sasakyan? Kasi kung ilang bahay ang itatayo dito, for sure, may mga kotse yan. Pag magka-car shop ka ba? Car shop, di ba yun yung repair ng sasakyan, whatever. Ilang square meters ba? Pwede ba yung 2,000 square meters? 40 million. Go ka ba? 40 million. So, kung ikaw ang investor na binili mo itong lote, kasi isang bilihan lang to eh, hindi pwede patigi-tigi yung bili mo ng lote na binibenta namin dito. Dapat pagbenta mo, kunin mo ng buo, 2.4 hectares at 85 million. Tapos, depende na sa'yo kung i-resale mo per lote. Kasi, naka-divide na siya eh. May 10 lote na doon eh. So, pag nagbenta ka ng dalawang tag 2,000 square meters, meron ka ng 80
80 million. Magbenta ka pa ng isa pa. So, pag nagbenta ka ng isa pa na hindi ko kasi alam yung hindi ko memorize yung ilang mga sukat ng 10 lote, pero mag-example lang ako kasi ang alam ko may 2,000 do'n sa cutting, eh. So, ngayon 'pag nagbenta ka ng isa pa, another 40 million, ano bang ilalagay diyan? 'Pag ang ganito karami ang tao, kailangan ng clinic, right? Clinic, eskwelahan, or ospital. Ilang square meters ba yung clinic, eskwelahan, or private school, or hospital? For sure, hospital, clinic, ang dami. Hospital, oh. 2,000 square meters na hospital. Enough na ba yun? Or kulang pa yun? Kasi 2.4 hectares tong lote na binibenta natin. Eh. This is 24,000 square meters. Malaki to. Kung kulang sa yung 2,000, dagdagan mo pa. But, as the investor, nag-resale ka ng lote, binili mo at 3,500 something yung computation natin kanina, right? Tapos ibebenta mo siya sa ngayon at 20,000 per square meter. Tatlong lote lang ang binenta mo na tag 2,000 square meters. Meron ka ng 120 million. Kasi sa isang lote, 40 billion eh. Tatlo ang binenta mo. Meron ka ng magkano? 120 million. Ibig sabihin, yung 85 million na nilabas mo, plus magkano ba ang transfer fees? Transfer fees, estimated natin 10% kasi ikaw magbabayad ng capital gains tax. So, 85 million plus 10%. So, estimated ko lang to na 10%. Ang actual fees, malalaman pag pinrases na. Pero, 6% capital gains plus transfer tax, doc stamps, whatever, more or less around 10% yun. So, nakalagay dito, plus 10% is 93 million. 93.5 million. So, yun yung ilalabas mong pera once binili mo itong lote na to. Nagbenta ka lang ng tatlong lote na tag 40 million isang lote, ay meron ka ng 120 million. So, ibig sabihin yung 93 million na nilabas mo, bawi na yun. May 7 ka pang lote. Kasi 10 lote lahat to eh. Dahil nga, 10 lote lahat to, binenta mo yung tatlo, may 7 lote ka pang natira. Yun na yung tubo mo. Pwede mong gamitin, paupahan mo, ibenta mo. Kung magbibenta ka, magpapaupa ka, you can also coordinate with me. Tulungan kitang maghanap ng tenant ng lote mo. Pag ibibenta mo naman ulit, tulungan din kitang magbenta nitong lote na to. Ima-market ko para po also sa inyo to help you. And so, may 7 lote ka pang natira kasi tag 2,000 lang yung kanina. So, ang 2,000 na yun, tatlong lote binenta mo, 6,000 lang. Eh, 24,000 to eh. Ang sukat niya eh. Minus 6,000. 24,000 minus 6,000. Meron ka pang natirang 18,000 square meters. 7 lote nga ang natira sa'yo. So, isa ito sa mga ino-offer ko sa mga investors. Ang isang in-offer ko pa naman to dati ng 90 million ang pricing ko nito dati. But ngayon, nagbaba ang seller natin, 85 million na. So, nakasave na po kayo ng 5 million. Kasi 90 million ang, you can check my previous videos, vlog na po ako nito. Ang offer ko nito is 90 million. Ngayon, ay hindi ko nang gagawin na 90, gagawin ko na 85 kasi nag-85 na yung seller natin. 3,500 plus per square meter lang. Ideal use for commercial but ang papel niya is residential. Dahil alam ko talaga na for residential use yan, i-convert nyo na lang po from residential to commercial. If you also wanted to use for industrial, basta i-convert nyo lang. Kasi lalakarin pa yan eh. So, again, balikan natin yung property natin. Saan ba yun? Lipat natin yung mukha natin dito. Yan, ito yun, ang gandang property. Yan oh, super ganda talaga. Ito yun. Okay, so yung more details of this property, yung kanyang lot area, price, ilalagay ko dito sa comment para
hindi niyo makalimutan, especially yung aking phone and Viber number para ma-contact niyo ako. Kontakin niyo na ako ha, kasi tubong-tubo na talaga kayo dito. But again, please take note na meron siyang occupant ha, papaalisin pa 'tong occupant na 'to. Hindi ko masyadong ma-explain yung pagpapaalis sa occupant na 'to. Kailangan ko kayong i-set ng meeting with our seller para makausap niyo yung legal team nila or kung sino man yung, representative ng company, at ma-discuss sa inyo kung ano na po yung development regarding sa pagpapaalis ng occupant na ito. So, thank you so much for watching this video and see you in my next uploads. Marami akong mga commercial na ipang-upload, mga office and mga lote and mga properties na pwede niyo pong lagyan ng inyong business. So, let's keep in touch po. Salamat ng marami.